Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer, Filipino 2. Alin sa sumusunod ang pangalang pantangi? Nurse, pusa, ospital, Cebu. Cebu. Ilalagay ni Rosa sa story map ang mga pangyayari sa isang pabula. Nagpasalamat si Matsing. Nakakita si Kambing ng 2 mangga. Magkasalo silang kumain. Ibinigay ni Kambing ang isang mangga kay Matsing. Alin ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Ang tamang sagot ay B. Alin sa mga salita ang nagpapahayag ng damdamin? A. Masipag, B. Mataas, C. Masaya, D. Mabango. C. Masaya. Alin sa sumusunod ang salitang nagsasaad ng kilos? A. Tumakbo, B. Malungkot, C. Maalat, D. Malaki. A. Tumakbo. Alin ang pangungusap na nagpapahayag ng kompletong diwa? A. Tahimik na gabi, B. Sa ilalim ng puno, C. Ang batang mabait, D. Nagtanim si Rosa ng bulaklak. Ang sagot ay D. Nagtanim si Rosa ng bulaklak. Naitapon ni Carlo ang kanyang inumin at nabasa ang sahig. Ano ang nararapat niyang gawin? A. Punasan at patuyuin ang sahig, B. Buhusan pa ito ng tubig, C. Takpan ito ng aklat, D. Hayaan lamang nabasa ang sahig. A. Punasan at patuyuin ang sahig. Ano ang tawag sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari? A. Bunga, B. Tagpuan, C. Sanhi, D. Tauhan. C. Sanhi. Lumakas ang hangin kaya hindi natuloy ang picnic ng pamilya. Ano ang bunga ng pangyayari? A. Maliwanag ang panahon, B. Hindi natuloy ang picnic ng pamilya, C. Lumakas ang hangin, D. May planong picnic ang pamilya. B. Hindi natuloy ang picnic ng pamilya. Sa isang kwento, napansin ni Mira na natutuyo ang mga gulay dahil walang nag-aalaga sa mga ito. Ano ang pinakamainam na solusyon? A. Maglaro sa paligid ng mga gulay, B. Takpan ang lahat ng gulay, C. Bunutin ang mga gulay, D. Magtulungan sa pagdidilig at pag-aalaga sa mga gulay. D. Magtulungan sa pagdidilig at pag-aalaga sa mga gulay. Nakita ni Marco ang nawawalang lapis ng kanyang kaklase at agad niya itong isinaoli. Ano ang pinakamainam na reaksyon sa ginawa niya? A. Tama dahil baka bigyan siya ng premyo, B. Tama dahil iginalang niya ang pag-aari ng kanyang kaklase, C. Mali dahil hindi naman sa kanya ang lapis, D. Mali dahil dapat itinago niya ang lapis. B. Tama dahil iginalang niya ang pag-aari ng kanyang kaklase. Sa isang kwento, natuyo ang maliit na ilog dahil hindi maayos ang paggamit ng tubig ng mga tao. Gagawa si Karen ng wakas na nagpapakita ng magandang solusyon. Alin ang pinakamainam na wakas? A. Iniwan ng lahat ang kanilang pamayanan, B. Patuloy na nagsasayang ng tubig ang mga tao, C. Nagtulungan ang mga tao na linisin ang ilog at gumamit ng tubig ng wasto, D. Nagsisihan ang mga tao tungkol sa nangyari. C. Nagtulungan ang mga tao na linisin ang ilog at gumamit ng tubig ng wasto. Ano ang tawag sa puok o lugar na pinangyayarihan ng kwento? A. Suliranin, B. Tagpuan, C. Banghay, D. Tauhan. B. Tagpuan. Aling bantas ang inilalagay sa hulihan ng pangungusap na nagsasalaysay o nagbibigay ng impormasyon? A. Tandang pananong, B. Kuwit, C. Tutuldok,
D. Tuldok. D. Tuldok. Alin sa sumusunod ang isang pangungusap na pasalaysay? A. Nagtanim kami ng mga gulay sa hardin. B. Kailan ka uuwi? C. Sino ang kasama mo? D. Kumain ka na ba ng tanghalian? A. Nagtanim kami ng mga gulay sa hardin. Alin ang wastong pagkakasulat ng pangungusap na si Maria ay bumili ng tinapay? Si Maria ay bumili ng tinapay? Si Maria ay bumili ng tinapay. Ang sagot ay C. Basahin ang mga pangyayari. Kumain si Mara ng agahan. Inayos ni Mara ang kanyang mga gamit. Pumasok siya sa kanilang silid-aralan. Naglakad siya patungo sa paaralan. Aling dalawang pangyayari ang kailangang magpalit ng pwesto upang maging wasto ang pagkakasunod-sunod? Ang sagot ay D. Nakakita si Tomas ng payong sa pasilyo. Hinanap niya ang may-ari at nalaman niyang kay Rosa iyon. Alin ang pinakamainam na pangwakas na pangungusap? A. Maganda ang panahon. B. Nasaan ang payong? C. Isinaoli ni Tomas ang payong kay Rosa. D. Payong sa pasilyo. C. Isinaoli ni Tomas ang payong kay Rosa. Aling bantas ang ginagamit sa hulihan ng isang pangungusap na nagtatanong? A. Tandang pananong. B. Tuldok. C. Kuwit. D. Tutuldok. A. Tandang pananong. Basahin ang pangungusap. Nagtatanim si Rosa ng mga gulay. Bakit ito isang pangungusap na paturol o pasalaysay? A. Humihingi ito ng sagot. B. Nagsisimula ito sa salitang bakit. C. Nagtatapos ito sa tandang pananong. D. Nagbibigay ito ng impormasyon. D. Nagbibigay ito ng impormasyon. Basahin ang teksto. Pagkatapos maglaro, hugasan ng mga kamay. Gumamit ng sabon, banlawan ng mga kamay at patuyuin ng mga ito. Aling detalye ang makikita sa binasang teksto? A. Maglinis ng silid. B. Gumamit ng sabon. C. Magdala ng tuwalya sa paaralan. D. Magsuot ng tsinelas. B. Gumamit ng sabon. Nais itanong ni Carla sa kanyang guro kung kailan ang kanilang palutuntunan. Alin ang wastong paraan ng pagsulat ng kanyang tanong? A. Kailan po ang palatuntunan? B. Kailan po ang palatuntunan? C. Kailan po ang palatuntunan? D. Kailan po ang palatuntunan? Letter D. Basahin ang mga tuntunin sa silid-aralan. Ibalik sa tamang lalagyan ang mga gamit. Itapon ng basura sa basurahan. Panatilihing malinis ang sariling upuan. Iwan ang mga kalat sa sahig. Alin ang hindi nararapat na tuntunin? B. Bubuo si Marco ng dalawang pangungusap tungkol sa paaralan. Ang una ay dapat pasalaysay at ang ikalawa ay pananong. Alin ang pinakamahusay niyang mabubuo? A. Masayang nagtuturo si Ginang Reyes. Ano ang ituturo niya ngayon? B. Ano ang ituturo ni Ginang Reyes? Masayang nagtuturo si Ginang Reyes. C. Masayang nagtuturo si Ginang Reyes. Ano ang ituturo niya ngayon? D. Masayang nagtuturo si Ginang Reyes. Ano ang ituturo niya ngayon? Ang sagot ay C. Ano ang tawag sa pinakamahalagang kaisipang ipinahahayag ng isang teksto? A. Pangunahing ideya. B. Tauhan. C. Banghay. D. Tagpuan. A. Pangunahing ideya. Alin sa mga salita ang maaaring gamitin bilang hudyat sa pag-iisa-isa ng mga detalye? A. Kailan. B. Sino. C. Una. D. Paano. C. Una. Basahin ang teksto.
Mahalagang panatilihing malinis ang kapaligiran, itapon ng basura sa tamang basurahan, linisin ang paligid at huwag magkalat. Ano ang pangunahing ideya ng teksto? A. Kailangang bumili ng bagong walis. B. Dapat panatilihing malinis ang kapaligiran. C. Masayang maglaro sa labas. D. Mahalagang magkaroon ng maraming basurahan. B. Dapat panatilihing malinis ang kapaligiran. Basahin ang paalala. Ilagay ang mga tuyong dahon at tirang gulay sa lalagyan para sa nabubulok na basura. May hawak na tuyong dahon si Paulo. Ano ang nararapat niyang gawin? A. Ilagay ito sa kanyang bulsa. B. Itapon ito sa daan. C. Iwan ito sa ibabaw ng upuan. D. Ilagay ito sa lalagyan para sa nabubulok na basura. D. Ilagay ito sa lalagyan para sa nabubulok na basura. Ang pangunahing ideya ay kailangang alagaan ng maayos ang mga alagang hayop upang manatiling malusog. Alin ang hindi sumusuporta sa pangunahing ideya? A. Panatilihing malinis ang kanilang tirahan. B. Bigyan sila ng malinis na tubig. C. Lagyan ng makukulay na palamuti ang kanilang kulungan araw-araw. D. Bigyan sila ng sapat na pagkain. C. Lagyan ng makukulay na palamuti ang kanilang kulungan araw-araw. Mahalagang magtipid ng kuryente sa bahay. Patayin ang ilaw kapag walang gumagamit nito. Tanggalin sa saksakan ang mga kagamitang hindi ginagamit. Ano ang pinakamainam na mensahe ng teksto? A. Gumamit lamang ng kuryente sa paaralan. B. Iwanang nakabukas ang mga kagamitan buong araw. C. Buksan palagi ang lahat ng ilaw. D. Gumamit ng kuryente ng matipid at patayin ang mga kagamitang hindi kailangan. D. Gumamit ng kuryente ng matipid at patayin ang mga kagamitang hindi kailangan. Gagawa si Rosa ng maikling tekstong impormatibo tungkol sa mga gamit sa kusina, gamit ang pag-iisa-isa at paglalarawan. Alin ang pinakamahusay niyang mabubuo? A. Ang plato, baso at kutsara ay nasa kusina pagkatapos ay lumabas kami. B. Una, ang plato ay lalagyan ng pagkain. Ikalawa, ang baso ay ginagamit sa pag-inom. Ikatlo, ang kutsara ay ginagamit sa pagkain. C. Maraming gamit sa kusina. Masaya kaming kumain doon kahapon. D. Nasaan ang kutsara? Sino ang may plato? Bakit may baso? Ang sagot ay letrang B.